nabasa mula sa 2 aklat ng mga hari. Si Joaquin ay 18 taon nang maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nahustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon sapagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Nang panahong yaon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodonosor. Samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod, dumating ang Haring Nabucodonosor. Nang magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno at lahat ng tauhan ng palasyo. Binihag sila ni Nabucodonosor noong 2 taon ng kanyang paghahari. Sinamsampan niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad ng ipinagpauna ng Panginoon, ipinasira niya ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot sa 10,000, wala silang itinira, liban sa pinakamahihirap. Tinangay nga niya sa Babylonia si Joaquin, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno, at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang may 7,000 kawal at ang 1,000 dalubhasa at mga panday na pawang matitino at angkop maging mandirigma. Si Natanias ang ipinalit ni Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Juda at pinalitan niya ng Sedequias ang pangalan nito. Ang salita ng Diyos. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Ani mo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyang galit sa amin o Poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo kaming nagkasalay patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Ang balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit." Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, "Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan." At sasabihin ko sa kanila, "Kailanmay hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa Huwebes sa ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Napakabilis so ng panahon mga kapatid. Parang kailan lamang ay nagdiwang tayo ng tinatawag nating Father's Day. Na kaya mabuhay ang lahat ng mga ama. Salamat ho sa pag-aaruga, sa sakripisyo, sa hirap. No? Hindi naman po madali ang maging mabuting ama. And I believe and I will pray sa mga amang patuloy na nagsisikap maging mabuti. And we pray for all of them. At pag sinabi nating ama, kung meron tayong ina, ilaw ng tahanan, ang ama ay tinatawag nating haligi ng tahanan. Pag sinabi nating haligin, naku, ito po nga nangyayari po sa palibot natin ngayon, sa nagdaang pong pinagpagsubok sa mga kapatid natin sa Mindanao. We continue to pray lahat po, hindi lang sa Mindanao, sa iba pang lugar na biktima ho ng kalamidad, lalo na ng lindol. Pinapaalala sa atin, dapat matibay. Matibay ang ating tinatayong bahay. Sa ebanghelyo natin ngayon, hindi lang pala bahay ang dapat na sinisikap nating itayo sa matibay na pundasyon. Hindi lang bahay, buhay. Saan mo itinatayo? Kung magagamit ko po yung salitaring itinataya ang buhay mo. Saan mo itinatayo ang buhay na ito? Isang buhay na binigay lamang sa iyo ng Diyos. Sabi nga once in a lifetime. Totoo naman. May mga bagay na isang beses mo lamang daraanan. No, kami nag-aaral sa filosofiya, yan ang sabi sa filosofiya, no? Hindi ka daw makakaapak sa isang ilog. No? You cannot step on the same river twice. Dahil laging bago ang bawat sandali. Kaya papaano mo yung philosophy na seize the day? Paano mo gagamitin ng husto ang bawat sandali ng buhay mo? Kaya make sure, itinatayo mo ang iyong buhay. Itinataya mo ang iyong buhay sa tama, sa mabuti. Kaya ano ba daw yung dapat nating dala-dala? Na ito kung saan mo nilalagay ang buhay mo, dapat yun ang lagi mong dala. Naalala ko, meron kami isang volunteer, si Nanay Lumen, no? Isang volunteer po namin ito sa parokya, sa Assumption, sa Leverisa. Binigyan niyo ako ng isang ointment kasi nga ako'y may sinusitis. So, minsan sumasakit ang aking ulo. So, binigyan niya ako ng isang imported daw na ointment para pag masakit ang ulo, dadalhin ko daw lagi yun. Aba, isang araw, mga kapatid, bigla niya akong nakita niya ako na sakit-sakit ng ulo ko. Sabi niya, nasaan yung binigay ko sa yung ointment? Dapat lagi mong dala. Sabi ko, alam mo nanay, meron akong isa pang laging dala. Bukod sa rosaryo, hindi ako nawawalan ng suklay. Sabi ko, lagi ako may dalang suklay. Kahit manipis na at konti na ito, iniingatan ko. Pero ito'y magandang tanong. Lahat tayo may laging gustong dala. May mga bagay na parang babalikan mo pag naiwan mo kahit malayo na. Kasi parang hindi ka komportable. Parang hindi kompleto. Pag hindi mo nadala yun, well, meron dyan yung panyo, pamaypay, cellphone. Ano ba yung bagay na parang hindi ka makakilos, makagawa, parang hindi kompleto pag hindi mo dala-dala? Bakit dyan mo tinatayo yung magiging maghapon mo? Nakasalalay ba dyan ang magiging kaligayahan, ang magiging katuparan ng isang magandang maghapon? Isang bagay na dapat daw laging meron ka, lalo na pagpupunta ka sa ibang lugar, ay ang tinatawag nating ID, identification. Sa ating ebanghelyo ngayon, pinapaalala sa atin, ano ba yung identification natin bilang mga Kristiyano? Sabi dito, pag humarap tayo sa Diyos, hindi lahat ng tatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon. Hindi siguro lahat ng nakasuot ng rosaryo, hindi siguro lahat ng may hawak ng nobenaryo, hindi siguro lahat ng may attendance sheet ng Sunday Mass ay makakapasok.
Sino daw ang makakapasok? Ano ang ID natin pagharap sa Diyos? Ang pag-ibig. Kapag lagi tayong may pag-ibig, lagi tayong may Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. At yun ang magiging daan para tayo ay makapasok sa Kanyang kaharian. Kaya sa mundong ito, sa buhay natin ngayon, magandang tanungin natin, ano bang mga bagay sa buhay mo ngayon ang itinuturing mong magiging daan para makapasok tayo sa kaharian? Saan mo itinataya? Kanino mo itinatayo ang iyong buhay? At ang buhay na tinutukoy ng Panginoon ay hindi lamang yung buhay na matatapos dito sa mundo, kundi ang buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, kung sa mundong ito, merong no ID, no entry, pagharap pala sa Diyos, hahanapan din tayo. Anong dala-dala mong ID? Ang pag-ibig na lagi mong isinasagawa. Sabi sa ating Ebanghelyo, huwag mong itatayo lamang sa buhanginan ang buhay mo, na konting pagsubok, konting tukso, mabilis mag-iba. Itayo mo sa bato. May isang matandang kanta, pangbatang kanta, charismatic song. Baka nakakalimutan mo. Si Kristo ang sandigan, hindi magigiba. Sa Kanya mo itayo ang buhay mo, ang kinabukasan mo, ang kaligtasan mo. Samahan niyo po ko sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, maraming salamat sa mga pagkakataon na patuloy mo akong pinapaalalahanan na anumang bagay na maaring makasira, na maaring humadlang sa amin para makasama ka, para makapiling ka, ay dapat naming tigilan, ay dapat naming tapusin, ay dapat naming talikuran. Kaya Panginoong Hesus, hinihiling po namin, patuloy niyo po kaming gagabayan at iingatan upang sa kabila ng maraming pagsubok at tukso, ay magawa pa rin naming itayo at ialay ang nag-iisang buhay namin para sa iyo, upang ikaw, araw-araw, ay lalo naming mahalin, sundin, at paglingkuran. Ikaw ang aming tunay na sandigan. Amen.